Asia, lumalabas na 7 sa bawat 10 Pilipino ay walang alam sa party list system. Ganun? Hindi nakapagtataka dahil nagkukulang ang COMELEC sa paliwanag at sadya pong mahirap intindihin kung paano ba ang representasyon nito sa ating Kongreso. Bagay na pinagsasamantalahan ng marami na lumalahok ngayon sa party list election. With all due respect sa mga baboy. Right! Talaga ho namang binababoy ng mga ito ang sanay napakabuting batas. Ito ang balotang gagamitin natin sa May 10 election. Ang nagpahaba dito, ano pa? Edi, party list. Ano ga iring party list na ire? Ayaw ng ano siguro yun, mga kurak-kurakot, mga ano. Ano raw? Yung kumakatawan din ng parang congressman, ganun. Sila ang mga nagre-represent doon sa mga pangangailangan. Ang pagkakalam namin sa party list, merong representative. Kaya lang, hindi namin malaman kung sino-sino nakalagay, sino-sino ang andon. Ayon sa Republic Act No. 7941, ang batas na siyang lumikha sa party list system, ang party list ay siyang mekanismo para maghalal ng mga miyembro ng Kongreso na siyang kakatawan sa mga sektor na underrepresented and marginalized, maging sa mga organisasyon at partido na walang direktang nasasakupan. Ang espiritu talaga ay para mabigyan talaga ng representante yung mga walang pagkakataong manalo. Actually, maganda itong layunin ng party list natin eh. Kasi sana bibigyan ng boses yung mga walang boses, bibigyan ng representation yung walang representation. Ang kinatawan ng party list ay pinapayagan ng hanggang 3 upuan sa Kongreso. Ang tawag dito ay mga nominees. Kapag nanalo ang kanilang party list, sila ang tatawaging congressman. Congressman. Bawat party list ay magbibigay ng 5 pangalan bilang nominees. At para makakuha ng upuan sa Kongreso bilang kinatawan ng party list, kailangan kang makakuha ng 2%. Opo, 2% sa kabuuang bilang ng lahat ng bumoto sa party list. Okay, class, let's do history with arithmetic. Nuts naman, ha? Sa kabuuang bilang ng mga bumoto noong 2007 national elections, 37% lamang o katumbas ng 16,024,795 ang bumoto sa party list. Ang 2% nito ay 320,495 votes na nangangahulugan ng 1 upuan sa party list. O ano, gets nyo na ba? Kung hindi pa, repeater kayo. Uy, joke lang ha? Pero tila baga, mas madaling manalo sa party list system kumpara sa isang regular na distrito? Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit may mga gustong maging congressman na ang pintong daraanan papasok ng Kongreso ay ang party list system. Pumapasok na itong mga politikong ito at lalo na yung gobyernong ito para manatili sa power sa pamamagitan ng party list. At sinasabi, so isa yung pagbababoy. Sa ngayon, napapaulat na si Angel Reyes ay siyang nominee number 1 ng party list na 1 utak na kumakatawan daw sa transport sector. Don't panic. Relax lang. Kayang-kaya to. Maging ang binansagang Euro General na si Eliseo de la Paz ay tatakbo rin sa party list na anak na kumakatawan daw sa mga mahihirap, mga law enforcers at mga may kapansanan. Anak ng maging ang anak ng Pangulo na si Mikey Arroyo ay naunang napabalita rin na tatakbo sa party list matapos magpara
gaya sa kanyang mother dear na tumakbo bilang kongresista ng Pampanga. Why is it always my father? How do you solve the problem like Mikey, no? Nag-giveaway siya dun sa kanyang nanay para sa congressional seat sa Pampanga. So, kaya nakakuha ng bagong way naman si Mikey. Umalis siya doon, sa party list naman siya papasok. Sa Congress pa rin siya. Samantala, sinubukan naming makapanayam si Congresswoman Maria Lourdes Arroyo na kapatid naman ni First Gentleman Mike Arroyo ng Kasangga Party List na kumakatawan raw sa mga micro-entrepreneurs. In Tagalog, maliliit na nagtitinda. But she is out of reach. But some quarters think she's so rich naman to represent the small vendors. Kinakatawan daw niya mga balut vendor. Pero hindi naman siya balut vendor, hindi siya vendor sa palengke. Isa siyang negosyante, malaking negosyante, at napaka-makapangyarihang pamilya. Pero bakit niya sinasabi niya yung kinakatawan niya mga balut vendor? Kaya nga, marami talaga ang nagtatanong. Party list, bakit kapag ginawa? Kung hindi ka naman talaga kakawatan kakatawan sa mga tunay na nagdarahop na nilikha. Wala yan sa authority ng COMELEC. Bakit? Because ang nagbibigay ng nominee ay yung party mismo. So hindi natin pinipigilan yung nominees nila. Labas tayo sa nominee. So kapag nakita nila na medyo dispalinghado yung inilathalang nominee, hindi huwag nila iboto. Ang daming choices. Ang dami-daming choices. Sa March 26, nakatakdang ilabas ng COMELEC ang listahan ng mga nominees ng lahat ng party list groups. Kaya napaka-importante. Tama! As in, napaka-importante. Tama! Na bago kayo bumoto ay malaman ninyo kung sino ang mga nominado o yung uupo sa Kongreso sa inyong ibobotong party list. Yes, we can. Yes! Kung kayo'y magbubukid, baka naman ang kakatawan sa inyo'y nagaharing may lupa. Why is it always my father? O baka naman ang kakatawan sa transport sector ay ang taong nagpahirap sa kanila nung siya ay nanunungkulan pa. Ayos! Palapakan! At kung kayo'y veterano, teacher, manggagawa, OFW, kabataan, kababaihan, urbapur,